Klaro talaga ito na man-made sign o gawa siya ng tao. Mapapansin natin may 5 butas sa bandang ilalim. Sa bandang giliran niya, isang malalim na butas at isang mababaw, bali 2. Sa bandang taas, may isang malalim at 3 mababaw na magkahilira. Pa-curve siya, parang letter C. Pero hindi naman masyado kalakihan ang batong ito eh. Pero ganun pa man, napakaswerte nila ni Katiits na nakatama ng ganitong klaseng mga sign. Bali, kasamahan pala namin ito sa organisasyon namin ang nakakuha sa sign na ito. Ganito yan, sir. Para sa akin. Kasi kung iisipin natin, ang ganitong klaseng mga sign na 5, 1, 5 butas, 2, pang-5 ito sa baba. Nasa isip agad natin yung jar deposit. Depositong nasa loob siya ng jar. Pero napansin ko lang, sa bandang giliran niya, naka-triangle pala itong uluhan na ito eh. Yung nasa gilid na yan, mapapansin natin, parang bunganga. Sana alam nila ni sir kung ano ang posisyon nung nakuha nila ang batong ito dahil ito butas na maliit. Sa bandang giliran na ito, nandito ang butas na mababaw. Ito naman ay malalim. Pero kung sisipatin natin ito yung pinakabibig niya. So maditotal, parang mata pala ito sir. Yan, at saka yan. At ang bibig niya, kung saan nagtuturo, saan ang direction sa ilalim, papunta sa target, ito yon. Yan ang sundan ninyo sir. Pero para sa akin, hindi jar deposit ang matatamaan nito eh. Kasi ang kalalabasan kasi, ito yung bibig niya. Ibalik natin dahan-dahan. Ayan yung bibig niya. Ito yung directional sign na nagtuturo sa depositong ito, yun. Buda kasi ang kalalabasan nito eh. 4 na dot. Yan. Equal pa siya. Or pareho ang laki o distansya. Kaya, kung alam lang sana ni sir kung saan daplis kasi ito sa hukay nila eh. Or daplis saan nakuha ang batong ito. Siguro na sa mga 1 metro at kalahati lang. Ayan o. Ito ang direksyon niya papunta sa depositong sinasabing Buddha. Kung basihan natin ang 4 na dot na ito. 1, 2, 3, 4. Buddha deposit yan. Pero kung idagdag pa natin itong 1, jar ang kalalabasan yan. Depositong nasa loob ng jar. Malamang pag jar, mga assorted deposit tulad ng mga alahas, precious stones, mga ganyan ba? Diamond, jade, emerald. Pag itong 5 ang pagbabasya natin, 1, 2, 3, 4, 5. Subalit, kung tatanggalin natin yan, itong 4 lang, Buddha deposit ang kalalabasan yan. Ngayon, dito tayo sa likuran. Itong butas na ito, sana masukat ito sir. Isang halimbawa, centimeter ang gamitin ninyo. Papunta sa ilalim na yan, 4 centimeter. Ibig sabihin, 4 yards. Yarda. Ang sinasabi niyang target, sabay kayo mag-drip sa gilid. Pero, may sinasabi din siyang malapitan base dito sa ano na ito eh. Ayan o. Ito na yung mag-drip na mababaw lang. Si mata rin ito eh. Sukatan din ito sa pag-drip eh. Nasa gilid siya ito. Ganon din. Kung ilang centimeter ang lalim. Pero itong mababaw, duda ko 1 yard and a half lang ito. Kaya 1 meter and a half. I-drip nila. O kaya 1 meter lang. Pero itong isa, medyo abutin yata ng 3 meters to 4 meters.
bago matamaan. Dalawa kasing deposito nito, sir. Combination, ulitin ko, kung hindi jar, number 1. Pangalawa ay Buddha deposit. Yan na ang prospect dito. Pero yung jar, sigurado may laman na yan. Na mga precious stones, ano ba? Sigurado ako, yun lang ang kailangan yung gawin. Mag-down lang kayo at mag-grip. Bantayanan, mayroon pa nga butas dito. Isa, dalawa. Sinasabi niya here. Sinasabi nandito. Pero kailangan yung mag-down. Sintro pa naman. Hindi kaya mga depository nito na tinutukoy niya. Hindi lang napansin sa ibang sign. Ito lang nilagay. Ayan, mga deposito siguro ito. O kaya counter sign na kailangang bantayanan sa ilalim bago matamaan ang deposito. Basta para sa akin, sukatin muna ninyo ito, sir, kung ilang centimeter. Halimbawa, 4 centimeter. 4 yard sa ilalim, bantayanan, pwede na kayong mag-grip. Pero mag-down muna kayo ng halimbawa lang, 2 cm, 3 cm, base sa lalim na ito, yun ang sundan ninyo pag-down ninyo. Okay, maraming salamat. And God bless sa inyong lahat. Thank you mga kadids.